For this lecture, medyo mahaba-haba yung sample problem natin. So, example on 3 reservoir problems. So, isa to sa mga topics na medyo nakakalito sa hydraulics. So, I hope na sa sample problem na to medyo malinaw lang yung pagka-discuss natin. Anyway, yung concept lang naman dito is medyo madali lang. Yung solution lang naman yung medyo mahaba. So, given the following data, determine the flow in pipe 3 and the elevation of reservoir C. Dito sa table natin, meron tayong tabulated na ng mga details sa pipes natin. So, we have pipe 1, 2, 3. Dito yan sa figure natin. So, that's 1, 2, and 3. And then, we have the length and diameter for each pipe. Tapos, yung corresponding na friction factor. So, F pa rin yung ginagamit dito, like sa mga previous na sample problems natin. So, pag F yung binigay na factor or coefficient, ang gagamitin natin dyan automatic is si Darcy-Weisbach na equation. Okay? So, ito yung figure natin. Meron tayong tatlong reservoir. Tapos, given yung elevation ng A tsaka B, which is 930 meters and 850 meters. Tapos, meron ding junction dito. Ang elevation niya given is 360 meters. Tapos, merong pressure gauge at this particular junction J. Ang pressure reading natin is 4,900 kilopascals. And then, dinrawing na din natin dito yung energy grade line, yung EGL, on the assumption that the flow from 930 meters, magpo-flow siya dito sa 850, Tapos, yun, assuming lang na dito din, magpo-flow din. Pero, double check natin yan mamaya. Kung totoo ba talaga na yung distribution natin is galing sa A, papunta dun sa B, tsaka sa C. Double check natin, okay? So, unang makuha natin dito is, height ng water, yun dito sa junction natin, if lalagyan natin ng piezometer dyan. So, pag lalagyan natin yan ng piezometer, aangat yung tubig dyan. Tapos, yung height kung saan aangat yung tubig, yan yung equivalent dito sa pressure head natin, So, similarly, para lahat ng units natin is naka-linear meter, so, kailangan din natin i-convert yung Pascal actually, So, yung Pascal, i-convert natin, or yung kilopascal, i-convert natin into linear na unit or meter, so, kailangan na siyang gawing pressure head. So, yung pag-convert ng Pascal or pressure to pressure head, divide mo lang siya sa unit weight. So, magiging ito na yung value niya, So, 499.49 meters. Yun yung equivalent na pressure head sa pressure na 4900 kilopascal. So, i-confirm lang natin sa calculator natin, So, that's 4,900 divided by 9.81. So, that's 499.49 meters. So, pag lalagyan natin ng piezometer yung part na to, mag-insert tayo ng piezometer dyan. Yung height kung saan aangat yung water, water level. So, yung water level is just equivalent to plus 499, So, yung height na yan is 499.49 meters. So, ito yung pressure head, okay? Pressure over unit weight. So, ayusin lang natin yung P. Yan, pressure over unit weight. So, therefore, yung height dito is equivalent lang dun sa additional na 499.49 dun sa 360 na elevation niya. So, sinulat na din yan natin dito, So, that's 360 plus 499.49 equals 859.49. So, i-confirm lang natin sa calculator ulit. 360 plus 499.59, that's 859.59 meters. So, confirm naman, So, gawin natin dito. This is confirm. This is confirm. Tapos, dito, ito na yan, yung elevation na yan, that's 859, So, 859.49 meters. That's the energy na ngayon dito sa point na to, sa junction, parallel dun sa junction point natin. So, again, yung blue na lines, ito yung actual talaga na pipelines. Tapos yung broken red na line, that's the line representing the energy grade line, okay? So, dito meron kang energy which is just equivalent to 930, Kasi maging 0 yung pressure mo dito, 0 din velocity. Ito naman, equivalent lang sa 850, So, ang ibig sabihin dito, ang energy dito is just equivalent to pressure over unit weight plus yung equation pa rin natin ng energy, plus Z. So, 0 yung pressure dito kasi open sa atmosphere, 0 din yung V kasi negligible yung change natin ng water level. So, Z na lang yung matitirang component ng elevation. Therefore, yung energy natin at this particular level is equivalent na sa 850 meters. Similar lang din dito, Kaya, yun, assume natin kanina na yung flow is posibleng galing siya dito, sa elevation na 930 papunta dito sa 850 kasi nga mas mataas yung elevation, mas mataas yung energy niya, So, ma-confirm din natin na since yung 859 is less than 930, Di ko alam kung sinulat ko ba dito,
Wala pala, no? So, since yung 859, which is yung energy at this particular junction, energy hindi elevation yung energy dito sa junction natin is 859.49, which is less than siya, no? Less than 930 meters. Therefore, yung flow natin from A papunta dun sa junction is flowing directed dun sa junction J. Kasi nga mas maliit yung energy niya, no? 859.49 lang yung energy niya, no? So, yung energy dito sa junction J natin is meron siyang elevation plus meron kang pressure head. Kasi flowing dito yung water natin at sa isang pipe, no? So, meron siyang pressure, no? So, yung energy niya is from elevation plus pressure. Medyo dinilek na natin dito yung velocity niya kasi compared dun sa pressure tsaka elevation, medyo maliit na yung dagdag ng velocity niya dito, no? And then dito, zero din naman yung velocity and pressure, kaya elevation lang. So, meron na tayong pipe na, sa pipe 1, meron na tayong direction ng flow, which is from reservoir A, papunta ngayon sa junction. And now, since 859.49 is greater than 850, no? So, isulat lang natin dito, no? 859.49 is greater than 850, therefore, papunta din dito, no? Papunta din dito sa pipe 2 or sa B yung flow ng pipe 2. Galing dito sa junction, papunta siya ng reservoir B. Kasi yung energy at the junction, which is 859, is greater than the energy at the reservoir B na water level. So, 850. So, again, no? Yung naturally, yung water natin or yung any liquid, no? Flows from higher energy to lower energy. So, yung energy natin na nawala, no? For example, dito sa 930, merong energy na nawala, yun na yung magiging head loss natin, no? So, therefore, paglalagyan natin ng line dito, so, green na lang siguro yung gagamitin natin, pero hindi nakakalito, no? So, paglalagyan natin ng line dyan, so, yung difference nila is the head loss, no? So, paglalagyan din natin ng line dito, yung difference nila is yun yung head loss natin. So, this one is head loss HF1. This is the head loss dito sa pipe 1 natin. Ito naman, this is now your head loss 2, which is the head loss of pipe 2. So, ito na yun dito, no? Sinulat na rin natin, no? So, head loss from A to J, reservoir A to junction J, that's just the difference between the energy at reservoir A and the energy at junction J, which is just equivalent to 930 minus 859.49. Dito tayo sa calculator natin. So, that's 930 minus 859.49. That's 70.51. So, yun yung head loss natin for pipe 1. So, confirm naman dito, no? Yun. Tapos, gagamitin natin yung Darcy-Weisbach. So, meron na tayong value ng head loss. Tapos, alam natin, meron tayong equation for head loss, no? As a function of Q. So, meron tayong function of V, no? Pero, pwede natin i-transform. Ito na yung equation niya for, no? Pero galing din naman yan dito sa, sa HF equals FLV squared over D2G. Tapos, yun, ginawa lang natin siyang V equals sa Q over A. Tapos, in-evaluate lang natin yung may mga values ng pi. Tapos, 2G is 2 times 9.81. Basta magiging siya, 0.0826. So, pwede lang i-shortcut natin, gawin na natin 0.0826 or pwede rin daanin nyo dito, no? Tapos, yun, magiging Q squared yan. Tapos, yung A is pi over 4D squared, etc. No? Anyway, may mga sample problems tayo naman na bin-breakdown natin yung equation na to, no? So, hanapin nyo lang dito sa playlist natin. So, ito na yun, no? So, meron tayong given na head loss. Tapos, given din yung F, L, tsaka yung D dito sa table natin, dito sa taas, no? So, yung F niya is 0.02, length is 1,450, 600 yung diameter. So, substitute natin lahat, no? So, meron tayong F, L, and then we have the D. Tapos, kukunin natin si Q1. So, we have yung na-solve natin na head loss, 70.51. So, evaluate lang natin sa calculator. 70.51 times 0.6 raised to the power of 5. Tapos, divide natin 0.0826 times 0.02 times 1,450. Tapos, square root ng answer, no? Yun, 1.51 cubic meter per second. Okay? Tapos, dito naman tayo sa, so, confirm na to, no? So, this is confirm. Tapos, dito naman tayo sa, galing sa junction, papunta dito sa point B. Yung energy niya is 859, tapos energy is 850. So, therefore, yung head loss natin at dun sa reservoir is, ayun, sasubtract lang natin, no? 859.49, di na natin ikakalculate, no? Minus 850 is 9.49. So, yun yung value ng head loss. Tapos, substitute natin yung mga
details ng pipe 2. So 1050, 400.022 yung F, no? So we have 1050, yan, 1050, 400, tapos 0.022. Tapos makukuha na natin dito si Q2. So si Q2, that's 9.49 times 0.4 raised to the power 5. Divide natin si 0.0826 times 0.022 times 1050. Tapos square root ng answer. Yan, 0.2256, or ginawa na natin dalawang decimal lang, no? 0.22. Ngayon, since mapansin natin, less than, no? Q2 is less than Q1. Tapos tatlong pipes lang naman to, no? So therefore, talagang madidivide or madidivide si Q1 into Q2 and Q3. Kasi nga less than naman, no? Less than si Q2 compared sa Q1. Kapag kunwari mas malaki si Q2 compared sa Q1, therefore may iba yung equation niya, no? So kung mas malaki si Q2, therefore mag-a-add up si Q1 tsaka si Q3 papunta sa Q2 kung mas malaki, no? Pero since mas maliit siya, no? So less than. So therefore ito yung mangyayari, no? Q1 is equivalent to Q2 plus Q3 kasi nga less than, no? Ibig sabihin may component si Q2 from Q1, which is yung other component is si Q3. Okay? So i-delete na natin to, baka mag-ano pa siya ng confusion, no? Okay? So pwede nating i-solve ngayon si Q3 based on sa Q1 and Q2 na values. So Q3 is just 1.51 minus 0.22. So that's 1.51 minus 0.22. That's 1.29. So meron na tayong value ngayon ng Q3. Baliktad naman yung gagawin natin ngayon sa pipe 3, no? So meron tayong value ng Q, tapos merong given na values dito for pipe 3. So 0.19, 500, tsaka 950. So substitute lang natin dito sa equation natin, no? So we have 0.19, 950 yung length, tapos 500 or 0.5 yung diameter. Makukuha na natin si head loss as 79.40. Pero i-confirm pa rin natin, no? 0.0826 times 0.019 times 950 times 1.29 squared divided by 0.5 raised to the power of 5. That's 79.39, or ginawa na natin 79.4. Tapos yun yung energy head loss ngayon, no? So ito yung nawalang energy from the junction to your pipe or your reservoir, no? So ito yung nawalang energy. So kung lalagyan natin ng line, ito na yung line, no? So ito yung nawalang energy galing dito papunta. Control Z lang natin para straight yung line natin, no? So ito yung nawalang energy papunta dito. Okay? So this is your head loss sa pipe 3, which is just equivalent sa ito, meron tayong nakuha ang value dito which is 79.40. So ngayon yung elevation C is just the difference, no, ng energy dito, which is 859 minus 79.4. So ito na yun, no? Ginawa na rin natin dito. So the energy is therefore 859.49 minus 79.4. Confirm natin sa calculator natin, no? 859.49 minus 79.4, that's 780.09 meters. So ito na ngayon yung elevation ng reservoir C, yung water level ng reservoir C. So medyo madali lang talaga yung concept, no? Medyo mahaba lang yung gagawin mo kasi syempre tatlong pipes, tatlong reservoir, tapos yun. Yung i-check lang naman natin dito is yung difference sa mga energy levels nila. So hindi talaga yung elevation ng pipelines natin or junction, but the energy, no? Kasi yung flow natin is based dun sa energy. So conservation of energy. So higher energy papunta siya sa lower energy kasi may na-transform lang na part ng energy into head loss. Kaya naging lower energy yung next na point. Okay? So yun, I think yun lang yun, no, para sa sample problem na to, no? And then hoping na medyo malinaw yung pagka-discuss natin. If hindi naman, may mga parts na hindi malinaw, so comment lang sa comment section. And I think yun na yun, no? Thank you ulit for watching and see you sa mga next sample problems natin.